Great morning, malayang puso. Ayan, nandito na naman po tayo sa ating hapagkainan. At tayo ay kakain ng almusal. First meal ko ngayon guys. Pang 16 days na low carb diet ng inyong pong lingkod, The Official Malayang Puso TV. Pinasasalamatan ko pala yung lahat ng mga subscriber ko at mga bagong subscriber na sinusubaybayan itong low carb diet ko. Shout out dun sa isa po nating kaibigan na kinall out po yung pangalan natin para magtanong kung ano ba yung ginagawa kong diet. Ayan, at para ipagaya din sa kanyang tatay dahil na mild strokes din siya. Ayun, nagpapasalamat siya at nagkaroon siya ng idea. Sabi ko mag-search ka rin sa ibang mga naglo-low carb diet para makita mo kung ano yung iba't iba pang uri pa ng low carb diet. Ito kasi yung version ko ng pag low carb diet. Ayan, pang 16 days na low carb diet ko na to guys, at ang aking kakainin for today is ginataang tilapia with saluyot. Yan kulay green na yan, saluyot. Yan, mayaman yan sa fiber guys. At scramble egg, 2 piraso yan, scramble ko para makumpleto yung unang kain ko ngayon. Time check 9:30 ng umaga na guys. Bali, kanina habang naglalakad-lakad tayo, nakakita ko ng ganda ng saluyot. Napakaganda ng mga dahon niyan, lalaki ng mga dahon. Kaya sabi ko, meron akong doon, prito. Makabili nga ng gata at mabilis ang pagluto para sa almusal. Para mayroon akong gulay na makakain, kasi pahirapan talaga ngayon ng gulay gawa ng mga nagdaang bagyo, itong Emong, Dante at Krising na to ay napakalaking napinsala sa atin. Kaya sabi ko napakamahal ng gulay. Ayan, napakalit lang nung binili ko ng balot ng tali ng saluyot na to, pero napakaganda ng mga dahon niya, malalaki. Sabi ko parang hindi dinaanan ng bagyo. Kaya naibigan natin bumili at isahog sa ginatang tilapia. Ayan guys, malaki ang improvement na papansin ko sa pagsimula ko ng low carb diet. Kasi yung dati na naliliguan tayo ng ating asawa, ngayon nakakaligo na tayo mag-isa. Dati pakiangkyang ang maglakad, napakangkaang, nahihirapan, ang bagal, parang pagong. Ngayon nakakalakad na tayo. Nag-aalalay lang tayo ng tungkod. Wala akong saklay pero inaalalayan ko ng tungkod, parang si Moises. Yung tungkod ni Moises, para gusto ko kasi i-normal yung lakad ko, yung i-normal na lakad, hindi yung paika-ika. Hindi ko yung normal. Masakit sa una nga dahil nga doon sa sinusot kong
tsinelas na nalaptos na yung ano ko, yung paa. Maulan kasi, nag-uulan-ulan. Lagad-lagad ako. Nalaptos na siya. Parang nalaptos yung ano ko yung paa ko Pero ayos lang yun, walang problema yun. Importante nakapaglakad na tayo. Yung kasi kakukontrol ko nung lakad ko, yung portion ng tinatamaan nung sa sinelas, kaya naglaptos siya. Pero malaking bagay at nakakatuwa may improve yung ano natin, yung kalusugan natin guys, dahil sa paglo-low carb diet natin. At 16 days na nga na naiwasan natin kumain ng kanin, tinapay, pansit, bihon, spaghetti, macaroni. Naiwasan natin yun. So, kaya naman pala na more protein yung kakainin natin, maiwasan yung carbohydrate na pagkain. Pero hindi natin, sa akin, hindi pa maiwasan na makaiwas sa carbohydrate dahil may mga gulay na mayroong value ng carbohydrate, kaya minsan nakakain pa natin yun doon sa gulay. Pero maganda doon, mayaman siya sa fiber, kaya yung bowel movement natin maganda. Kumbaga nakukontrol na natin, nalalaman na natin kung ano yung mga pagkain mayaman sa carbohydrate na gulay. Pero itong saluyot guys, ang kamalayang puso, wala siyang carbohydrate. Ano siya, zero carbohydrate siya kasi green leaves. Lahat ng green leaves na gulay ay halos zero carbohydrate. Pero kung yung mga gulay na nahihinog o may mga kulay, yun, may carbohydrate yun guys. Kaya maiwasan na. For example, yung papaya, gulay siya. Kung naglo-low carb diet ka, gusto mong kumain ng papaya, yung hilaw lang, pag yung hinog na, ano na yun, mataas na sa sugar yun, kaya carbohydrate na yun, may portion na siya ng carbohydrate. Carrots, ganun din. Yung kalabasa, na carbohydrate din yun. Pero kung ikaw naman ay beginner at sisimula ka lang, talagang diet lang yung ano mo, yung habol mo, hindi ka makapagkain ng ano, pwede rin yun. Kung kumain ka lang ng konting-konti, katikim ka. O yung saging, maano rin sa carbohydrate yun. Pero kung nagsisimula ka pa lang ng low carb diet, inaalis mo yung kanin, yung pasta, di ipalit mo yung ano, yung kamote. Di basta minimal lang, konti lang. Tapos yung saging, yung manibal, isang pirasong saging, huwag isang piling isang pirasong saging, pwede yun, ipalit mo sa kanin, saka ulam na mga sumunod dun. Naipaliwanag ko naman nung 15 days ko ng low carb diet kung ano pinagkaiba ng keto diet saka low carb diet. May malaking pinagkaiba nun. Pero tayo, ang pinili natin yung low carb diet talaga, na hintik pa rin ng mga green leaves. Mababa ang low carb pero mayaman sa fiber para malinis po yung ating tiyan. Yung ano natin, bituka.
para plus out ng plus out ng plus out yung mga na naka-impact na mga chemical dyan sa loob ng ating tiyan. Yun yung kainin natin. Then siguro pagdating ng ilang buwan o mahabang panahon, baka kayanin na rin natin yung keto diet. Target ko rin kasi yung keto diet, pero sa ngayon low carb muna. Dahil huwag natin biglain, huwag natin biglain yung pagda-diet natin. Kung beginner ka pa lang, kung nakakalimang tasa ka ng kanin o 3 tasang kanin, o di gawin mo isa. Bawasan mo yung intake ng saka ulam, damihan mo yung ulam hanggang sa mawala na yun. Ganon din naman nung una kong ginawa, pero hindi pa ako nag-start ng low carb diet. Sabi ko balance, pero dahil nga nanonood tayo ng dito lang tayo sa bahay, nakakapagpanood tayo ng iba't ibang mga video, doon tayo sa mga healthy video ang panoorin natin, at doon ko nga napag-desisyon na mag low carb diet, guys. Yan. Dati kasi nung hindi pa ako nag-low carb diet at hindi pa ako nagkakasakit, hindi pa tayo nadadala sa ospital at hindi pa tayo na simulang ma-stroke, ang paborito ko yung pansit at kanin. Kanin, iuulam ko yung pansit, iuulam ko yung spaghetti, iuulam ko yung bihon, parang gano'n, iuulam ko sa kanin, para rest na pala carbohydrate yun. Minsan gusto ko pa ginataang kalabasa tapos kanin, o yun, nadudubol-dubol yung ko. Kaya yung mga diabetic dyan, iwasan po natin yun. Kaya yung doble ng carbohydrate pinapasok natin sa ating katawan, source naman ng energy yun, pero hindi natin namamalayan ay nag-iipon na pala tayo ng sakit na patungo sa diabetic, diba? Puro carbohydrate, kaunti lang yung isda, kaunti lang yung kinakain nating gulay. Kasi may mga gulay pa na hindi natin alam na yun pala ay mataas sa carbohydrate intake. Ayun guys, ang dami ko na kumikwento, experience ko lang naman yun. Kaya thankful ako ngayon dahil nasa low carb diet ako. Kaya hindi ka pa nagsusubscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na para makita mo rin at masubaybayan mo or masundan mo itong pag-low carb diet ko ng simple lang, hindi masyadong magastos, hindi mahal na pag-diet, ay makakatulong sa iyo guys. Kaya kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na. Kung nakapag-subscribe ka na, thank you. I-share mo, i-like, i-heart itong aking munting sharing para sa inyo guys. Yan, magdasal na po tayo para magsimula po sa pagkain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa biyaya pong ibinigay po sa araw na ito, lalo po ang biyaya ng buhay at itong mga biyaya ng pagkain na pinagkaloob po sa amin yung araw na ito. Bendisyon mo po, Panginoon, gawin mo pong kalakasan at medisina sa aking katawan, Panginoon, sa aking buong pamilya. Ito po ay samot dalangin ko sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ayan guys, kain na tayo. Bye bye, see you next vlog.